Isa sa mga paborito kong araw ay ang weekends dahil bukod sa walang pasok, eto rin yung araw na kung saan ginagamit ko yung big bike ko. Pero nung tinutulak ko na ito palabas, sabi ko parang may kakaiba kasi biglang bumigat siya. Normally dalawa lang naman ang nagiging reason kapag ganito. It's either kumakagat yung preno mo or di kaya naman malambot yung gulong mo. Well, hindi nga ako nagkamali and I found out na malambot pala yung gulong ko sa likuran. Iniisip ko nga kung bakit naging ganto, ano yung naging dahilan. Then naalala ko na napako nga pala yung gulong ko nung nag-ninja rides kami sa Tagaytay. Nung araw na yon, hinayaan ko na lang siya kasi sabi ko may tire sealant naman ito. Kaso this time mukhang hindi siya umubra. And ang pinakamagandang gawin na nga lang dyan, dalhin ito sa pinakamalapit na vulcanizing shop. Pero sa sitwasyon ko ngayon, hindi ko ito pwedeng sakyan dahil baka mabengkong pa yung mags niya. Mahirap nang sumagal dahil mahal pa naman ito. Kaya ang gagawin ko, kailangan ko muna itong itulak sa pinakamalapit na motor shop para pahanginan siya ng mataas na PSI. Para habang nagdadrive na ako papunta sa vulcanizing shop, hindi ito agad sisingaw. Yun, okay na, medyo matigas na siya ulit, kaya pwede na nating sakyan. After a few minutes, sa wakas nakarating na rin tayo dito sa vulcanizing shop. Bali ang unang misyon na gagawin ni Kuya mahanap yung butas ng gulong ko kung nasaan ba banda. At para magawa yon, kailangan muna niyang hanginan ito sa mataas na PSI. Pagkatapos sisiritan niya ito ng tubig na may sabon para malokit niya yung butas. Kasi bumubula yung parte na kung saan may singaw, kaya dahil dyan mas madali nating malolocate yung butas ng gulong ko. At ayan, minarkahan na nga ni Kuya yung parte na kung saan may butas. Bali, chinek na rin ni Kuya yung buong gulong ko and buti na lang isa lang talaga yung butas nito. At least 150 pesos lang yung babayaran ko. Iniisip ko nga baka nung nag-rides kami sa Tagaytay nun malambot na pala yung gulong ko tapos niro-rolling ko pa. Yari talaga ako, buti na lang talaga hindi na bengkong yung mags ko na to. Sabi ni Kuya dapat daw hindi ko na tinanggal yung pako para hindi na siya sumingaw tapos dinala ko na lang agad sa kanya. Actually, may iba pa ngang nakita si Kuya na mga nakatusok dito, pero buti na lang mababaw lang naman. Minsan kasi 26 to 28 PSI lang ang ginagawa ko sa rear tire ko, kaya prone siya sa tusok. Pag matigas kasi hindi basta-basta bumabaon yung mga pako dito dahil syempre matigas. Kaso natatakot naman ako sa mataas ng PSI kasi pag matigas yung gulong mo, mas prone ka naman sa dulas. Ang next step papasakan na nga ni Kuya yung butas ng reamer tools na may kasamang tire glue. After nun, eto namang string insertion na may kasamang slime tire plug ang ipapasok ni Kuya para masarahan na talaga yung butas ng gulong ko. Pagkatapos ikakat lang niya yung sobrang tire plug at ayan, finish na. At para sa final touch, hahanginan lang natin ulit yung gulong ko. Bali 30 PSI na nga pala yung ginawa ko dito para medyo matigas. Hay salamat, okay na ulit. Para akong nabunutan ng tinik. Bali 150 pesos lang pala yung nagastos ko sa pagbubulcanize. Sobrang nag-worry talaga ako sa mags ni Toothless kaya chinek ko ulit ito. And so far goods naman at walang damage. Sa kanyang gulong naman medyo nakaumbok lang yung pinasok na tire sealant dito. Pero sa katagalan magiging flat din naman yan at hindi na mahalata. Sa susunod ako na mismo ang magbubulcanize kay Toothless pag na-flat ulit siya. Bali bibili na lang tayo ng tire repair kit para dito. Kaya make sure na nakapollow ka sa aking page para makita mo agad yung video ginawa ko about dito.